Sa lahat nga ng natikman kong flavor ng donut, ito talaga yung pinaka nangingibabaw at pinaka favorite ko sa lahat. At dahil nga paborito ko, abay trinay ko nga tong gawin at hindi ko nga rin ina-expect na magagawa ko rin to ng tama. So paano nga ba to gawin at ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? First, sa isang bowl, maglalagay tayo ng 1/8 cup ng brown sugar. Susundan yan ng 1/4 cup cocoa powder, 1 teaspoon instant yeast at haluin lang natin ito. Pagkahalo, sunod naman tayong maglalagay ng 1 medium egg. Gagamit din tayo ng 1/3 cup of oil at 2/3 cup ng tubig. Ang sukat naman po ng 2/3 cup ay isang 1/2 cup plus 2 tablespoon plus 2 teaspoon. So ayan, haluin lang po pala natin ito. Pagkahalo nga, sunod naman tayong maglalagay ng 1 cup all-purpose flour or harina. Maglagay lang din tayo ng 1/4 teaspoon ng asin. Nga pala, itong unang ginagawa natin ay yung para sa ating donut dough. At habang hinahalo ko nga to, napansin ko na kulang pala to ng harina. So ayan, mag-a-add lang tayo ng 1/2 cup all-purpose flour or harina. At hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-form na into a dough. At sa isang malinis na area, sunod naman tayong magdadas ng konting all-purpose flour or harina. Ilagay na rin natin dito yung ating donut dough at sunod na rin natin itong imamasa for 5 minutes. Take note lang mga mare na maglagay kayo ng konting mantika sa inyong mga kamay. Gagawin natin ito para hindi dumikit-dikit yung ating dough. At pag naging ganito na nga yung consistency ng ating dough, ang sunod naman natin gagawin ay maglalagay tayo ng konting mantika sa isang bowl at sunod naman natin itong ipapahid gamit ang brush. Pagkatapos nga natin itong mapahidan, ilalagay na rin po natin yung ating donut dough. Pahidan lang din natin ng konting mantika yung pinaka-top nito. At sunod na rin natin itong tatakpan ng plastic at i-rest for 1 hour. At habang nire-rest muna natin yung ating donut dough, gagawa muna tayo ng ating pangpalaman or filling. Sa isang maliit na pot, maglalagay tayo ng 3 tablespoon ng cornstarch. Susundan niya ng 1/2 cup cocoa powder, 1/2 cup brown sugar at haluin lang natin ito. Pagkahalo nga, sunod naman tayong maglalagay ng 1 1/2 cup evaporated milk. Kung meron po kayo ng isang latang evap ay pwede na po yun. Maglagay lang din pala tayo ng 1 teaspoon vanilla. Haluin lang pala natin ito hanggang sa tuluyan ng matunaw yung cornstarch, brown sugar at pati yung cocoa powder na ginamit natin. Pagkatapos nga, sunod naman natin itong ilalagay sa kalan at pakukuluan. Isat lang ang apoy, medium heat to low heat. Pagka kumulo at lumapot na, sunod naman po tayong maglalagay ng 2 tablespoon of butter. Kung wala naman pong butter, pwede naman pong gumamit ng margarine. At pag naging ganito na nga yung consistency ng ating chocolate filling, itatransfer na rin natin ito sa isang bowl at hahayaan lang po natin itong lumamig. At pagkalipas nga ng isang oras, tignan nyo naman at nagdouble na yung size ng ating donut dough. Alisin lang muna natin yung hangin nito at ilagay ulit natin ito sa isang malinis na area at sunod naman natin itong ika-cut into 2. Pagka nakat na nga, i-flatten lang natin ito at sunod naman natin itong i-roll. Ika-cut lang din natin ito sa gusto nyong size ng donut. Ang ginawa ko naman ay kinat ko lang to into 6 pero napansin ko nga na parang maliit yung kakalabasan ng donut. So ayan, pinagsama-sama ko na nga lang yung tigda 2 piraso. I-form lang din pala natin ito ng pabilog at isisil lang natin yung pinakalikod. Para nga lang din ako nagsisil ng siopaw. Pagkatapos nga nating maibilog lahat, sunod naman natin itong tatakpan ng plastic at i-rest ulit natin ito for another 20 minutes. And after 20 minutes nga, sunod na rin tayong magpiprito. At bago nga tayong magprito, make sure na mainit na yung inyong mantika. Yung gamit ko nga palang apoy ay low heat lamang. Prituhin lang pala natin ito for 10 minutes. At after 10 minutes nga, okay na rin itong ating donut, kaya haunin na rin natin ito sa mantika. At pagka lumabig na nga itong ating donut, sunod naman natin itong bubutasin gamit ang hawakan ng kutsarita. Kung wala namang kutsarita, pwede naman gumamit ng tinidor or kutsara. At kung wala nga din, ay pwede naman gumamit ng kutsilyo. Pagka nabutasan na nga lahat, sunod naman tayong gagawa ng ating pang-coat. Gagamit lang tayo dito ng 2 1/2 tablespoon any brand of powdered milk, 2 tablespoon powdered sugar, and 2 tablespoon cocoa powder. At sunod naman natin itong hahaluin. At sa isang lalagyan na may takip, maglagay lang tayo dito ng ating donut at maglagay lang din tayo dito ng ating pang-coat. Takpan at i-shake-shake lang natin ito. At pagkatapos nga natin itong ma-shake, ayan na nga at nagmumukha na talaga siyang donut na paboritong-paborito ko. Transfer ko lang din pala yung chocolate filling sa isang plastic piping bag. At ito na nga po yung pinaka-last part na gagawin natin, ang magpalaman ng ating donut. Alam ko po na hindi po ganon kadaling gumawa nito, pero para po sa akin, super worth it lang talaga. At super sarap nga nito as in, kaya kung may time ka, itry mo na rin tong gawin.